So, kumusta mga Kanoizy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoizy. So, ngayong araw, another update na naman tayo. Patungkol na naman ito sa usaping China, WPS or whatsoever, ano? So, this video is from balita ni Juan. So, meron itong pamagat na China nag-amok na. Pumasok na sa gulo ang US. Tutudasin na mga Chinese sa ayungin. China nagalit na. Diyos ko, nandito na naman sila. Galit-galitan, ano? So, parang mga hongheng. So, yun, bago natin simulan, balita ni Juan, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoizy. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka gawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, China nagamok na, pumasok na sa gulo ang US, tutudasin na mga Chinese sa ayungin. China nagalit na. Diyos ko po. So, again, balita ni Juan, Filipinoizy. So, like, comment, share, subscribe, start. Chinese Foreign Ministry Mauning nagalit sa sinabi ni Ulit. Kakapasok lang na balita. Chinese Foreign Ministry Mauning nagalit sa sinabi ni Pangulong Marcos sa China. At grabe, totodasin na mga inchik na sinawaling. Batay sa Chinese Foreign Ministry, tayo ang Wala naman sigurong panahon na hindi nagagalit ng mga angat na to nakipag-deal sa China, kaya tayo ang dapat sumunod sa ayungin. Sasabihin lang kung anong gusto nila at kung anong pwede lang sa ayungin. Ngunit ang DFA sumagot sa kanila na hindi totoong ganito ang nangyari sa kanilang deal. Batay pa sa Department of Foreign Affairs, resupply mission lang daw na pag-usapan nila. Hindi totoong sumuko na tayo sa ayungin. Iniba lang daw ni Mauning na pag-usapan nila. Grabe at sagad-sagad sa pagkasinwaling. Gusto ng Well, of course, dyan naman talaga sila magaling ang magsinungaling at syempre ang mangangkin ng hindi sa kanila, diba? So, yeah, ang galing ng mga apple coops na to. Dasin ng Chinese Foreign Ministry nila. Based on the three-point principled position on handling the current situation on Ayungin Shoal, China has reached a provisional arrangement with the Philippines. Gusto ko yung yung pagbasa ng yung nagta-translate. Kita niyo, ulit nga. Chinese Foreign Ministry nila. Based on the three-point principled position on handling the current... Yan, yung nagta-translate, sabi dito kasi ni Mauning, based on the three-point principal position on handling the current situation on Ren Ai Chao. So yan yung sinabi ni Mauning, China has reached the provisional arrangement. So Ren Ai Chao yung pagkasabi niya. Pero the way ito i-translate ng translator, pakinggan nyo, ayungin. Situation on Ayungin Shoal, China has reached a provisional arrangement with the Philippines. Diba? Ayungin Shoal yung pagka-translate na syempre. Diba? Ayungin Shoal naman talaga yan. Ang kapal na mukhang Ren Ai Chao. On the humanitarian resupply of living necessities. This reflects China's goodwill. We hope the Philippines will keep its promise and work together with China to jointly manage and control situation at sea. Ngunit batay tayo pa talaga yung dapat mag-keep ng promise, Tapos yung promise naman na hinihingi nila, mas pabor sa kanila or like super pabor sa kanila. Ito yung hindi talaga naiintindihan ng China na kesyo, ganyan, Philippines, let's talk about this, makipag-usap ka sa amin. Pero kapag hindi tayo pumayag na makipag-usap sa kanila, pinapalabas nila na tayo yung some kind mali, ng po-provoke or tayo yung ayaw ng peace. Pero syempre, lang yan yun yung atake nila sa atin. Kasi paano ba naman natin i-accept yung mga offer nila, mas pabor talaga sa kanila. 'Di ba? Biruin mo mga ganyan. Parang lang yan Parang, for example, sasabihan ka ng isang tao na, oy, bilhin mo itong motor na to. Tapos kapag ka na-paid mo na yan, sa akin tong motor ha. Pero syempre, pwede kang manghiram sa akin. 'Di ba? Parang ganun lang Ikaw yung nagbabayad sa motor, pero manghihiram ka sa kanya. Parang ganito lang din sa sa nangyari ngayon na parang offer ng China na papayagan daw nila tayong mangisda dyan or whatsoever, pero mag-a-ask tayo ng permission sa kanila. So anong ibig sabihin nun? 'Di ba? Pabor talaga sa kanila. Mga ganun din naman
Ayon kay Commodore J. Tariela, Pilipinas tuloy lang sa pag-iit ng karapatan dahil kahit meron na tayong deal, hindi pa rin umaalis ang China sa karagatan. Diba? Ngayon alam nyo nang hindi totoo ang nasabing deal at hindi totoo na sinuko nila sa China ang karapatan dahil kung totoong papasok man sila sa mga ganitong klase ng deal, siguradong lalaban muna Pilipinas. Nandun pa rin siya, binabantayan niya pa rin ang Philippine Coast Guard vessel doon kung ano man ang activities natin. In return, our Coast Guard vessel, Teresa Magbanua, make sure na mabantayan naman niya ang area natin sa Skoda Shoal. Hindi natin isinuko ang ating laban sa West Philippine Sea. Yun. Kung ano man yung pag-uusap na ilatag ng foreign affairs ng dalawang bansa, ito ay para lamang sa mas mapayapa at mas mababang, mas hindi tensyonado na para sa mapayapa. Ewan ko kung yung mga pakikipag-usap nila, yung China kasi sobrang sobrang hirap nilang maintindihan yung sitwasyon. Like, wala talaga. Gustong-gusto talaga nila na magkaroon ng mga agreement, mga usapan. Pero at the same time, yun nga, paulit-ulit, pabor sa kanila. Kaya hindi tayo matapos-tapos dito eh. 'Di ba? Sa West Philippine Sea. It's not about a fight only for this administration, but this fight will continue and we have to continue doing this kasi para sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. Pero pagbabanta sa China ng Amerika na ang China hindi sila pwedeng gumawa basta-basta ng ganitong deal, lalo't may mga kaalyado ang Pilipinas. Kailangan nakaharap muna sila bago makagawa dito ng deal. Babalang a-attend sila sa pagpupulong ng Pilipinas. Kaya hinahamon nila ang China na gumawa dito ng deal yung habang mga nakaharap kaalyado ng Pilipinas. Pareha ng tawag dyan. Ganyan yung kay P. Duterte. Kasi kay P. Duterte ganyan eh. Kay Xi Jinping ganyan. Ano ba kasing nasa kamay niyo? Ano ba yung nasa loob niyan? Bakit parang They will reaffirm our nation's shared vision of a free and open Indo-Pacific region and support for adherence to international law in maritime domains. They will discuss ways to deepen coordination on shared challenges, including in the South China Sea, while also advancing our critically important bilateral economic agenda. Ngunit sa usapan pang dapat mga nakaharap kaalyado ng Pilipinas, China nagulat naman sa sinabi ni Richard Gomez na yung mawawalang kita mula sa Pogo, madaling makuha. Importante inalis na ni ito na yung some kind dead end talaga nila men. Kasi parami na din yung tawag siya, nakiisa na yun nga parang i-wipe out lahat ng any kind of connections ng mga Chinese dito sa bansa natin. So sana lang maging maingat tayo or maging matalino tayo next election if ever na or kung sino yung iboboto natin. Sana naman wag yung mga taong parang some kind babalik na naman para i-protect yung mga some kind legacy ng mga Chinese na to, diba? Sana lang. BM dito mga Chinese, totally ban at effective agad. Mga inchik totodasin na daw nila. Of course, the ramifications ng Pogo ban is, of course, economy. May mga sabi na it could boost the economy. What can you say about it? Hindi totoo yun. 7 billion lang naman pinag-uusapan natin. Mas mabigat yung mga namamatay ng mga tao. Mas mabigat yung nakukarap ng mga tao. At saka pag tinignan mo yung Pogo facility, more than 80% ng magtatrabaho doon, hindi Pilipino, puro mindset. So, diba? So, hindi malaking kawalan sa ekonomiya natin yun. Pero 80%. Totoo nga yun, 87%. Tapos, may pinapalabas sila ng mga balita ngayon na kesyo ganyan, 13,000 daw yung nawala ng trabaho. Pag ganun ba, hindi man lang nilagay na, for example, 12,000 ng Chinese na wala ng trabaho, 1,000 ng Pilipino. Walang ganun eh. Parang generalize lang para yung ibang mga Pilipino naman na walang kaalam-alam na hindi nga yan purong Pilipino. Like, mas marami yung Chinese dyan. Parang mag-ano ba na kawawa naman yung mga taong yan na wala ng trabaho. Parang ginaganon ba? Parang may some kind manipulation. paano po yung mga Pilipino tatrabaho po sa mga legit? Yun, maghahanapan na ng paraan yan. Kayo sure po ba si PBM mahanapan niyo po ng paraan? I'm very sure gagawin ng paraan yan. Define Sona 2024 economy. Very good. Very good. Good for us. And kung yung pinag-uusapan lang na 7 billion pesos na annual na income ng Pogos, it's very small as compared to the social cost na dinadala ng Pogos. And yung Pogos naman,
Philippines yung trabaho coach ng mga Chinese national. So, I'm very happy that the president Were you surprised? I was not surprised. I was expecting it. I would have been more surprised kung hindi niya sinabi. Sir, tingin niyo madaling mabawi yung revenues na mawawala? Madali lang yun. 7 billion for national. Madaling hanapin yun. Hindi malaking kawalan sa atin yung pogo. Malaking kawalan. Diba? Nilinaw dito na hindi malaking kawalan sa atin yung kinikita ng pogo. Kasi yung kabila kasi yun yung pinaglalaban nila na pogo is good daw or na some kind malaki daw yung tinutulong nila sa bansa natin. Pero paano natin malalaman yung mga ganito na parang sobrang laking perwisyo sa bansa natin? Like, ngayon nga, parang natigil na talaga yung natigil na yung mga scamming text dito sa cellphone ko. Kayo nga, comment nga kayo sa baba kung up until now, meron pa rin nagte-text sa inyo ng mga scammers na kunyari, nanalo ka ng 750,000, yung Gcash mo mako-close, yung bank account mo mako-close. Comment nga kayo sa baba kung if ever meron pa kayong natanggap hanggang ngayon or wala na. Para malaman din natin. Kasi ako since July 13, wala na ako natanggap. Pero July 13, 12, 11, 10, pa baba. Grabe, halos kada araw, 3 to 5 text yung mga natatanggap kung ganun. Coincidence lang ba yan na nung nawala na yung pogo, ay wala na rin nagte-text sa akin? Or nawala yun kasi, yun nga, ang nag-ooperate ng mga scamming text na yun ay yung pogo. Diba? So, comment down below para malaman natin na, may something connection nga talaga to, Troy. Mga namamatay, mga tinotorture, at saka mga nakakarap ng mga LGU officials. Pero you think, sir, yung investigation ng House, di ba meron kasi yung investigation ng talaga? Yes, patuloy pa rin yun. Kasi patuloy yun dahil sa mga ginawang sa mga criminal acts na nangyari. Kung ikaw ang tatanungin Kawat, ano ang iyong opinion sa balitang ito? Mag-iwan ka lang yung komento at So, yun lang naman. This video is from Balita ni Juan. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, before you leave, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Philippine IC. So, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, di ba? Sobrang nakakaaning talaga yung mga checkwares na to. Ay, wala. Gusto lang talaga nila na pumabor sa kanila lahat ng mga bagay, mga pangyayari dito sa mundong ibabaw, which is wala na. Tapos na yung panahon nung administrasyon na parang kaibigan nila. Ngayon ay nandito naman tayo sa mga Pilipinong palaban, or sige, kahit tanggalin natin yung palaban kasi yung ibang mga kababayan nating Pilipino nagagalit sa word na palaban kasi parang daw tayo naghahamon or nagsiga-sigaan daw tayo sobrang laking bulas daw ng China niyan, like 1 nuclear bomb lang daw tayo. Pero yun hindi naman talaga kasi nila naiintindihan na ang laban na to ay hindi lang naman about sa WPS. Kasi syempre kapag napatunayan talaga natin na kaya natin tumindig sa mga ganitong sitwasyon, syempre yung ibang bansa na mag-a-attempt din sa atin, parang maano din sila ba na, grabe itong Pilipinas may history to na parang parang nakipagmatigasan to sa China 'di ba? Tapos syempre yung legacy naman ni Marcos ngayon ay para lang din naman talaga sa future ng mga susunod na generation ng mga Pilipino, which is yung mga kabataan nga natin ngayon So bigyan din natin sila ng ng some kind tawag siya, para hindi naman din sila mahirapan if ever panahon na nila. Like for example, dati yung mga bayani natin, pinaglalaban nila tayo. Lahat ng mga tao nung panahon yun, wala na sa mundong ito, sa lugar na ito, sa bansang to. Pero yun, tayo yung nakinabang, di ba? So sana yun din yung gawin natin sa mga sa mga kaapu-apuhan natin in the future. So yun lang naman. Kudos din. Tapos yung sa Pogo talaga, grabe yun. Comment kayo sa baba if kayo din ay wala nang nagte-text ng mga scam sa inyo. Kasi kung if ever na kayo din, wala nang nagte-text sa inyo, kahit isa or dalawa, it means na lahat talaga ng scamming na yan ay from Pogo. Kasi pina-close na lahat 'Di ba? So yun lang naman. Filipino IC, Balita ni Juan. Like, comment, share, subscribe. Thank you so much for watching. Filipino IC,